Mga kababayan, isang legal move na inaabangan ng marami ang biglang naging sentro ng debate online. May nagsasabing political strategy ito. May nagsasabing constitutional process lang. Pero ano ba talaga ang nangyari? At bakit tila lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng magkakaibang political camps? Ngayong araw, hindi tayo magpapadala agad sa emosyon. Hindi tayo basta sasabay sa trending hashtags. Susuriin natin ang facts, proseso at implications dito sa bansa natin, bansang Pilipinas na lahat tayo ay nagmamahal. Kaya kung gusto ninyo ng political discussion na may analysis, context, at critical thinking, stay until the end dahil marami tayong hihimayin. At saka, matututo din po tayo dito. Unang-una, ano ba ang TRO? Ang TRO o Temporary Restraining Order ay isang legal remedy na ginagamit upang pansamantalang pigilan ang isang aksyon habang dinidinig pa ang kaso. Hindi ibig sabihin na kapag hindi agad pinagbigyan ang TRO ay automatic na mali ang nag-file. At hindi rin ibig sabihin na kapag nag-grant ito ay automatic na tama ang nag-request. Mahalagang maintindihan ng publiko na ang Supreme Court ay dumadaan sa proseso. Hindi ito simpleng social media poll. At dito, pumapasok ang problema sa modern politics. Minsan mas mabilis ang opinyon kaysa impormasyon. Mas mabilis ang meme kaysa legal understanding. At mas mabilis ang outreach kaysa research. Sa Senado, mga kaibigan, hindi lang ito usapin ng personalities. Strategy ang umiiral dito. Every camp tries to shape public perception. May majority, may minority, may mga independents. Pero this time around, wala pong independyente ha. Kasi yung dalawa na nag-abstain o bumoto, sabi kasi nila, gusto nila maging independyente, ay sumanib na sa minority. Kumbaga, it's 13-11. Sobrang nipis. Dalawa lang ang makuha ng minority, majority na sila. At bawat isa may kanya-kanyang audience. Ang interesting dito, kahit magkaiba ng pananaw ang mga senador, pare-pareho silang gumagamit ng media influence. Some focus on legal arguments, some focus on emotional narratives, some focus on accountability, some focus on political survival. At dito, nagiging complicated ang political discourse sa Pilipinas. Because sometimes, people stop listening. Kapag pabor sa side nila, automatic tama. Kapag hindi pabor, automatic bias. Pero sa demokrasya, hindi pwedeng puro feelings lang. Kailangan facts. Kailangan proseso. Napansin nyo ba, kapag may malaking political issue, parang may digital civil warfare online. Trending hashtags, edited clips, reaction videos, fake quotes, AI-generated content. Dito, hindi po tayo masyado nag-i-edit, no? Opinion, ano lang po natin, ito, no? Analysis. At dito, pumapasok ang responsibility ng viewers. Hindi sapat na manood lang. Kailangan marunong mag-verify because political misinformation spreads faster than corrections. At maraming content creators ang mas inuuna ang virality kaysa accuracy, kaya importante ang media literacy. Hindi porket dramatic ang thumbnail, totoo na. Hindi porket maraming views, factual na. Hindi porket confident magsalita, tama na. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan.
Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay mga kaibigan ha, let's go deeper. But before that, kape muna po tayo. Sarap. Now let's go deeper. Bakit mahalagang maintindihan ang constitutional process? Because democracy is not only about elections. It is also about institutions. Kapag mahina ang tiwala ng tao sa institutions, mas madaling magkaroon ng instability. Kaya mahalaga ang due process. Whether pabor tayo o hindi sa isang politician, kailangan consistent ang standards natin. Rule of law should apply fairly. Hindi pwedeng gusto lang natin ang proseso kapag kampi sa atin. At ito ang isa sa pinakamalaking challenge sa political culture natin, selective accountability. Kapag kakampi, depensa. Kapag kalaban, galit. Pero dapat pareho ang standards mga kaibigan. O ngayon, quick break muna tayo mga kababayan. Kung naghahanap kayo ng sulit finds online, ito ang ilang trending products na perfect para sa daily life, work setup, pets at motor rides. Wireless earbuds, perfect para sa podcast, political videos at online meetings. Budget vlogging mic para sa mga aspiring content creators. Charging, power bank, essential sa commuters at travelers. Automatic pet water fountain, healthy para sa dogs and cats. Orthopedic pet bed, comfort para sa ating mga fur babies. Waterproof water cycle phone mount, bagay sa ADV at long rides. Available yan sa Shopee, Lazada at Zalora. Support local deals at smart shopping mga kababayan. Okay, beyond personalities, ano ba talaga ang dapat bantayan? Ekonomiya, trabaho, inflation, education, national security, digital misinformation. Because while politicians fight, ordinary Filipinos continue struggling. Ang mga OFWs nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga estudyante naghahabol ng magandang future. Ang workers nag-a-adjust sa taas ng bilihin. Kaya sana mas mataas ang level ng political conversations natin. Hindi puro fan wars, hindi puro personality cults. Mas importante, ano ang policies, ano ang epekto, ano ang long-term vision. That is how mature democracies grow. So mga kababayan, politics should never stop us from thinking critically. Whether you support one side or another, ang mahalaga, marunong tayong magtanong, mag-research at makinig. Democracy becomes stronger when citizens are informed. Kaya kung gusto nyo ng mas marami pang ganitong analysis at discussions, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Comment down below. Ano ang tingin niyo sa issue? Ano ang pinaka-importanting lesson dito para sa bansa? Maraming salamat sa inyong suporta. Ingat palagi mga kababayan at tandaan, truth matters, facts matter, and informed citizens matter. This is Lan from the #WalkWithLan. Kita-kits sa susunod nating usapan.